so hindi magandang gabi. Sabi nga, nagtatanong yung ating visionary, si Ate Lina, Brother, ano ba itong nakikita ko? No? Hindi niya alam yung kanyang nakikita. Amen? Hindi ko rin alam. Amen? Ibig sabihin, ito ay isang liwaga. Isang mystery. At huwag natin kakalimutan na kung saan mayroong misteryo, mayroong liwaga, naroon ang Diyos. Kasi hindi mo kayang ipaliwanag eh. Nakita mo lang. At kami naman, narinig lang namin. So, hindi namin kayang ipaliwanag yung hiwaga at misteryo na nakita ni Ate Lina. Kung walang misteryo, walang hiwaga, malamang walang Diyos. Amen ba? Kasi wala yung mga bagay na yun. Opo, walang misteryo eh. No? Walang hiwaga. O ano pa ang pag-uusapan natin? Wala namang hiwaga. Walang misteryo. Maliwanag yung sinabi ni Jesus. Saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, naroroon ako. Amen. Nasaan daw siya? Nasa Kandalang gitna. Eh, no, ginagawa niya dun sa gitna. Kanina nga, katabi ko. Bakal niyo. Yung sa mayaw, nakatingin. Kaya nga po. Buhay. Oh. Ay, nga sabi sa message kanina, na ano natin yung Ngayon, ganito sa kung nakikita mo na ito kayo nasa gitna, ay, ito yung sinasabi niya sa Ebanghelyo. Ito yung nakasulat sa Biblia. May batayan. Kasi may nakakita si Ate Lina. Eh kaysa naman dasal ka ng dasal. 10 taong ka nang nagdadasal, 20 taong ka nang nagdadasal. Hindi nagpaparamdam si Jesus. Sa atin, nagpaparamdam na magpapakita pa. Eh, Diba? ayun ang sabi niya eh. Hindi lang sa Saan man may panaginip dalawa, mo, eh. o tatlo, naroroon ako sa gitna nila. Amen. Oh. So, ibig sabihin, kung naroroon siya sa gitna, may makakakita. Tama ba? Kasi naroon, sinabi niya yun eh. Kapag nagtipon ng mga alagad, naroroon ako sa gitna nila. Oh. So, hindi mali yung nagaganap sa atin. No? Hindi, sapagkat mayroong batayan sa Bible. Amen? At ano itong batayan na ito? Ito yung hiwaga. Ito yung misteryo. At anong misteryo yan? The gift of visionary prophecy. Tatandaan niyo yan. Gift of visionary prophecy. Nung dumadalo sa atin si Ate Lina, nung una pa lang, wala pa siyang vision. Kaya tatandaan mo, balikan mo, kailan ka unang nagkaroon ng vision? Kailangan, may petsa ka niyan. Saan mo natanggap yung unang vision? Sa simbahan ng Holy Cross. Yan. Anong taon? Anong buwan? October 11, 2011. Yan, susulat mo yan. Kasi makakalimutan mo yan eh. So, ano? October 11, 2011. Saan yun? Sabi na? Diyan sa ano? Sa Simbahan po siya. sa simbahan, sa Holy Holy Cross. Cross. Pangalawa namang nakita ko. Nagsimba ka ron. Yung dumating kayo. Sa misa. Sa misa. Kasi yun ang tanong ni Father eh. Mm. Ang tanong ni Father, meron kayong mga kapangyarihan ganyan. Saan niyo nakuha yan? Opo. Pangalawang kita ko. Kaya nga, ang sabi ko sa kanya, Father, yan po ay nakuha namin dito mismo sa timbahan ng San Bartolome. Ako rin. Sa Holy Cross. Nung nag-seminar ako sa basement, nung ko rin nakuha yung... Yun ang paliwanag ko kay Pater Harvey. Yung mga regalong na yan, hindi natin kailangang umakyat sa mga bundok. Tumawid pa ng mga dagat para lang magkaroon ng mga kapangyarihan na yan. Sapagkat yung mga kapangyarihan na yan ay naroon mismo sa loob ng ating templo, sa loob ng ating simbahan. At yun ay regalo
ng Espiritu Santo. Amen ba? Amen. Sino ba nagbigay kayo? Ay, Sabihin na. Santo. O meron ba taong nagbigay kayo? Wala. Wala. Wala namang makapagbibigay na Wala tao namang yan, di ba? Kaya nga po, sinong tao makapagbibigay kayo ng gift of vision? Holy Spirit. Oh, na yung mata mo gagawing mata ng Espiritu Espiritu Santo. Sinong tao makapagbibigay kayo? Sabihin mong ganyan na, o sige, bigyan, buksan mo yung aking second sight ha. Bagamat may mga nagtatry, Opo. no, may mga nagtatry ng ganyan na bubuksan nila, pero na yung ganyang kapangyarihan, so wala pa kasi kung gaano na-encounter na ganyan. No, yung aking mga dumating lamang yan ng mga salita. No? Meron daw nagbubukas ng mata. Pero yun nga, sa ating karanasan, sa aking karanasan, nakita ko, kagaya nga ni Ate Lina, nagulat na lang tayo na isang araw, isa na siyang missionary. Nakikita niya na si Jesus, nakikita niya si Mama Mary, nakikita niya na ang Holy Spirit, at nakikita niya na si Father God, Yahweh. Nakakita na siya ng anghel. Bakit ka ba nakakita? Nakikita ba ang Diyos? Amen. O, ayon sa Mateo 5, 5. Palad ang nakakita na may 5.8, malinis na 5.8, puso. 5.8. Mapalad Ang mga ang may mga malinis na malinis na puso puso, sapagkat makikita ang Diyos. makikita ba yun? Amen. Nandun yan sa Mateo 6. Eh bakit yung iba hindi makita? Kasi hindi malinis. Kapag malinis ang puso mo, nakikita mo ang Diyos. Kaya nga nung panahon ni Eva at Adan, yung kwento na yan, doon sa first creation, nung hindi pa sila nagkakaroon ng tinatawag nating mabigat na kasalanan, no? Nakikita nila ang Diyos. Nakikita ni Eva at Adan ang Diyos. Nakakausap nila ang Diyos. Kinakausap sila ng Diyos. Diba po, brother, naririnig ka? Naririnig nila ang Diyos. Oh, kaya nga perfect being eh. Perfect creation. Immortal being. Ibig sabihin, ng panahon eh, nang gawin sila ng Diyos, wala silang kamatayan. Perfecto. Oh. Kaya nga, napakagandang regalo na pinagkaloob sa ating kapatid, no, na nadanasin niya eh, no? Yung ganyang uri ng kapangyarihan. Ipangako naman ng Diyos yun eh. Bakit? Bakit ipinangako ng Diyos? Paano ipinangako ng Diyos? Sister, kasi yan ang bunga ng kanyang kamatayan sa krus. Nakuha ninyo? Ano sabi niya ito? Pag ako'y namatay na, muling namuhay, ako ay aakyat. At pagkatapos, pag-akyat niya, Mababa mo yun. bababa ang Holy Spirit. Holy Spirit. At kapag baba ng Holy Spirit, di ba? Kapag baba ng Holy Spirit, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Amen. Napakaliwanag po niyan. Oh. Sa pagbaba ng Holy Spirit. Pero ano ang unang mangyayari? Siya ay mamamatay sa pagdurusa. Siya ay pahihirapan. Siya ay ipapako sa krus. Pero makalipas ang 3 araw, siya ay mabubuhay na muli. At pagkatapos, makalipas ang 4 araw, 40 days. Kaya nga yung ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay, bibilang tayo ng 40 araw. Hindi isang araw lang ang celebration. 40 araw ang ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay. At pagkatapos, ang ipagdiriwang naman natin, for celebration na, ang Pentecost. Kasi yun yung naganap na. O, pagkatapos ng Pentecost, anniversary. Pagkatapos ng anniversary, Pasko na. Muling pagsilang na naman. Kaya nga po. So, dito muna tayo.
no? Na doon sa kamatayan ng Panginoon, pagkatapos niyang umakyat sa langit, ang sabi niya, bababa sa inyo ang Espiritu Santo at yun ang nangyari sa iyo. Oh. May pangako yan ng Diyos, hindi naman pangako ni Brother Dominic yan eh. At yung misteryo na yan, sister, dinanas mo dito. Nagawain ito. Dito tayo kinakausap ng Diyos. Dito tayo tinuturuan ng Diyos. Dito tayo ginagabayan ng Diyos. Dito tayo pinagagaling ng Diyos sa tipanan ito. Kaya ang tawag eh, tipanan ni Ama ng Diyos. Nakuha natin. O ito yung tipanan na kumpleto. Tama ba? Amen. Kulang. O ano kulang pa dito? May kulang pa ba? Wala kulang. Baka kayo ang kulang. Kayo, Hindi pa puno. o hindi pa kayo puno. Kulang pa. No, basa tayo ng mata ng Biblia, aral-aral tayo ng Biblia, pero hindi tayo lumalago. Hindi tayo napupuno. Oh, Kulang. kulang pa. Pero eto, may pag-asa na. Dumalo po kayo dito sa ating mga gawain. At katulad ni Ate Lina, o ano mangyayari, mapupuno kayo ng kapangyarihan. Amen. Kaya napakagandang halimbawa sa atin ni Ate Lina. Amen. Oh, siya ay mayroong glosolalia, siya ay may vision, pero wala pa siyang interpretation. Okay, kulang pa. Kulang pa. So, paano kung meron ka ng interpretation, hindi Amen. kompleto ka na. Hindi na yung hinihingin ko yung brad yun eh. Oh, eh meron ka naman interpreter eh. Oo nga, kaya naman eh. Di ba? Oo. Oh. Eh, kung maging kompleto ka lang at baka mamaya, eh, ikaw ay ano. No, kayanin mo kaya na ikaw lamang ito. Hindi pa alam. Ayan ang huwag natin gagawin. Huwag natin iisipin na tayo ay maging mag-isa. Maliwanag ba? So, kitang-kita na natin eh. Ano ba kulang? Kahit baligtarin mo, no? Yung mga bagay na nakasulat sa Bible, ito nagaganap na yan sa atin, saktong-sakto. Nararanasan na. Oh. Saan tayo pupunta? Sa kulang? So, pwede dito sa Saan tayo pupunta? Doon pa tayo hindi pa puno. Eh, samantalang ito, puno na nga, kompleto na nga. Kaya nga yung iba nagtataka, nagtatanong, kasi bakit? Hindi abot ng kanilang isipan, hindi abot ng kanilang pananampalataya. At dapat, masagot mo yan eh. Paano mo sasagutin yan? Kasi may himala, ibahan. kasi may hiwaga, kasi may Sabi misteryo. nga po kanina brother sa message, dito yung mga susumpungan ng iwaga. Kaya nga po, Malay ko doon. oh, paano mo ngayon? Paano mo yun? No? Mauunawaan yan, eh hindi mo nga talaga yan mauunawaan sapagkat yan ay hiwaga ng Diyos. Amen. Laging magkakaroon ng Hindi man katanungan. natin gawa. Brother, sino po iyong brother? Oh, brother, meron pong inaabot. Brother, nakatingin po ang Ama. Oh, lahat tayo may katanungan at isa lang ang makatasagot. Ang Holy Spirit. Kasi siya ang nakakaalam ng mga sikreto. Sa kanya pinaalam ng Diyos. O ano ba yung inaabot? O titanong mo sa Holy Spirit. Bakit po nakatingin si Ama? Titanong mo sa Holy Spirit. At yun yung makakasagot ng Holy Spirit. Siya ang makakasagot. Kaya nga ano ang ating pagpapahayag? Glosolalia mula sa Holy Spirit. Interpretasyon mula sa Espiritu Santo. Vision mula sa Espiritu Santo. Kasi hindi naman tayo yan eh. Yan eh, pinahiram lang tayo. Pinagamit ka lang ng Diyos. Pinakita lang tayo ng Holy Spirit. O, parang sinasabi, o yung mata mo, gagamitin ko. Ha? Yung kamay mo, gagamitin ko. Yung dila mo, gagamitin ko. At yan ay isang hiwaga. Maliwanag ba? Ganun po
Kaya, time will come, mauunawaan nila yan. Time will come, maintindihan nila yung mga iwaga na yan. Pero, sino ang magpapaliwanag sa kanila? Ang Diyos. Umatin sila. O, pagdating ang panahon, maiintindihan nila yan. Ganun pala yun. Wala naman ang posible. Opo, ganun pala yun. Dahil kung paano naintindihan ni Ate Nina, maiintindihan din ng ibang mga tao. Kaya lang, ano ang umiiral? Yung maling palagay. Maling haka-haka. Yung mga maling turo. Yung mga maling isip. Maling salita na nasasagap sa bawat paligid. Puro mali ang nasasagap. Paano ba nila malalaman yung tama? Magbasa ka ng Biblia. At ituturo sa iyo ng Biblia. Ano ba yung nagaganap na yan? No? Kaya nga, hindi na natin hinihintay ang bagong Jerusalem. Sapagkat nasa ating puso na ang bagong Jerusalem. Harito na sa ating puso. Nasa puso na ninyo. Ano pa hinihintay natin? Ang una ay mga kautusan ng kaharian. Yung pangalawa ay mga biyaya ng kaharian. At yung pangatlo, pamumuhay sa kaharian. Kagaya ni Ate Lina. Kagaya ng ginagawa natin. Meron tayong seminar. Ang kaharian yun eh. Yung paggawa natin ng mabuti, pangkaharian, yung pagtatanim ko ng mga gulay, no? ng mga pagkain. Nasa Bible yan. Yan ang ginagawa sa bagong Jerusalem. Yan ang tinatawag na monastic life. Buhay monasteryo. Ano ba ibig sabihin ng buhay monasteryo? Mungkin kayo, magtatanim kayo doon, mag-aalaga kayo ng mga hayop, yung mga tinanim ninyo, yung mga inalagaan ninyo, yan na yung pagkain ninyo. Ako natin. Hanggang yung mga tao, hindi na nagtatanim. Kaya ano nangyari? Pamahal ng pamahal. Ngayon, di ka na makahingi ngayon ng gulay sa kapitbahay mo. Bakit? Wala na yung tanim eh. Pero kung lahat kayo may tanim, pwede mo sabihin, ay, naku, wala akong talbot, meron ka bang talbot? Ay, meron. Walang ka. Makakakuha ka ng libreng talbot, libreng kangkong. Bakit? Ang mga tao may mga tanim. Hindi, wala lahat tayo. Lahat tayo busy. Kaya nga yung mga disciple natin, no? Kayo ay obligadong magbigay ng 1 oras hanggang 2 oras. Ako ngayon, ang binibigay ko ngayon sa aking garden, alas 6, alas 7, alas 8, pwede na akong pumanik, 2 oras na yan. Pero minsan, inaabot pa ako ng alas 10. Alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10. Ilang oras yan? 4 na oras. Wala ba akong ginagawa? Meron. At ano ang ginagawa ko? Inaasikaso ko ang hardin ng mga disipulo. At dyan sa hardin na yan, dyan nagmumula yung aking pagkain, yung aking gamot. Ngayon ko ako'y gagaling din kayo. Pag ako'y hindi gumaling, ay wala na. Hindi tumalag. Kaya ba? Ganun po yan. So, kung nasaan ang milagro, nasaan ang hiwaga, naroon na. Kaya nga dyan sa rosary, pag hawak mo na ang rosary, ano hawak mo? Yung hiwaga, yung misteryo. Si Maria ay umakyat sa langit bilang reyna
Oh, kailan umakyat? Ano kasuotan ng umakyat? Paano mag-akyat? Oh, masasagot mo ba yan? Hindi mo yan masasagot kasi ang tawag yan ay misteryo. Hindi ba? Ang gusto mo masagot lahat ng tanong mo. Eh, pag lahat ng tanong mo nasasagot, hindi na yan misteryo. Hindi na yan hiwaga. Kasi bakit? Lahat ng tanong mo nasagot na eh. Pero kung hindi yan abot ng iyong utak, hindi yan abot ng iyong isip, hindi yan abot ng iyong kalooban, mystery yan. Hiwaga yan. At yung hiwaga na yan, yan ang katibayan na mayroong Diyos. O, tatandaan nyo, ang ating pinag-aralan nyo. No? Ang misteryo ng tipanan, ang misteryo ng visionary prophecy. Kaya nga, si Ate Lina, panalangin natin, bantayan natin, tulungan natin. Importante yun. Kasi mahirap maging visionary. Hindi po madali na magkaroon ng visionary gift. Ganun po yan. No? Kaya nga, at tayo nananalangin para dumami yung ating mga visionaries. No? Pagkalooban pa tayo ng mga visionary na ating aalagaan, na ating susubaybayan. At dumating din yung panahon na kagaya ni Ate Heidi, kaya namalay mo, maging missionary, maging interpreter, maging speaker. Pero kailangan, kung nais yung maging speaker, may araw-araw na kayong magbasa ng Bible. Ay, hindi po, hindi na. Eh, brother, baka pwede, paminsan niyo. Hindi, ano babasahin nyo? Mateo 5, 6, 7. Yan ang kautusan ng kaharian. Yan ang unang yung dapat malaman. Yan na yung batas na binigay ng Diyos sa kanyang paghahari sa lupa. Hindi na tayo magagawa pa ng mga batas. Gagawin lang, babasahin lang natin yan at isa sa buhay. At makikita ninyo, ay kay ganda ng buhay. Para ka nang nasa paraiso. Amen ba? So, huwag kayong panghinaan ng loob. No? Alalahanin niyo yung ating next seminar ay April 26. 26, hindi po 29. Kaya pinag-uusapan natin. Saan yung grad sa Greenacres. sa dati? No? April 26 po, lahat po ay inaanyayahan na Makadalo. no, dito po sa ating seminar. Dumalo po kayo. At magdala po kayo ng candidate or magdala po kayo ng mga offering foods, no? Kaya lang baka maging masyadong marami.